Well, hello everyone! Welcome po sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral natin ng MP4 strategy. So ito po yung paraan natin as a church para together we can reach out to people and convert their hearts, lead them to Christ. At sana po ay sa pamamagitan ng training nito ay mas natututo tayo, mas na-equip tayo para sama-sama natin mapatupad yung tinatawag na Great Commission. So, praise the Lord. At so hindi na natin patatagalin. Tayo ay manalangin. Let's pray and ask God to guide us dito sa susunod nating pag-uusapan sa MP4 strategy. Let's all pray. Lord, maraming salamat sa iyo sa biyaya mo, Panginoon. Thank you, Lord, for your grace. And once again, Lord God, may kami ng tulong sa iyo sa gabay ng iyong banal na Espiritu, sa wisdom and knowledge na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Help us, teach us, O Lord, and gamitin niyo po ako, Panginoon, para may paliwanag itong session ngayon, Panginoon. So, thank you very much, Lord, for your grace and mercy. We commit to you itong aming pag-aaralan sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Ayan, Amen po, purihin ng Panginoon. So, tayo po ay dadako sa ating seminar, the MP4 strategy. So, ano ba yung MP4 strategy? Yan po yung Mission Possible 4 strategy. At ito ay may kinalaman dun sa apat na hakbang o apat na aspekto ng gawain na ito, no? So, naumpisa na natin pag-usapan yung go to the lost, no? Kulang pala tayo ng rito, ng 2, no? Go to the lost, okay? Go the lost lang ang nakalagay. Anyway, so tama na rin yung go to the lost. So, tapos pinag-aralan natin yung bring seekers to Christ. So, ito yung nakalipas nating session. At bilang pagre-review lamang, so tingnan natin para magawa natin, makita natin yung ating mga notes. Okay, so yung overview ng MP4, preparation, proclamation, persuasion, preservation. So, kakatapos lang natin ang proclamation stage o yung bring seekers to Christ. So, sinabi natin doon, ito yung the gospel will be proclaimed to seekers by doing the following. Una, begin real life Bible studies o RLBS. Tapos po, reveal personal testimonies. Pangatlo po ay invite to seeker-sensitive events. Pangapat, narrate the gospel. At panlima po ay guide toward genuine conversion. So yung panlima na yan ang nais natin i-expand pa further, no? Kasi yung panlima na yan, kumbaga, yan yung may kinalaman sa persuasion stage. Okay? So doon tayo pupunta ngayon, no? Sa persuasion stage. Yun, hindi nakikita, no? But anyway, so sa persuasion stage po tayo. Ayan, so balik na naman tayo sa natin, yung placement ng ating camera. So persuasion stage, conduct a one-day event called Freedom Day, where the gospel and true faith will be explained further in the morning, and people will be water baptized and spirit baptized in the afternoon and evening respectively. Okay? So, paano ba ito? Paano ba natin pinatutupad ito? Okay? So, let's talk about yung Freedom Day. So, yung persuasion stage is really just a one-day event. Hindi tulad nung Go to the Lost, which is 1 month. Ganon din yung Bring Seekers to Christ. Isang buwan din yun. Ang Freedom Day, isang araw lang yan. Okay? So, ano bang ginagawa natin dyan? So, first of all, we review yung tunay na gospel. We review the true gospel. So, basahin natin to. Sinasabi ni Apostle Paul sa aklat ng Colossians, chapter 1, beginning in verse 13. Sabi ni Apostle Paul, "For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves." So, yung He is God, of course, and the Son He loves would be Jesus, no? So, nilipat tayo ng Panginoon mula sa dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves.
Tapos sabi ni Paul sa verse 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So gusto natin ipaliwanag sa mga tao dito sa Freedom Day kung paano maaari silang mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-alay ni Kristo ng kanyang buhay sa krus, no? Sa pamamagitan ng kanyang dugo, as we sometimes would say that, no? At sabi sa verse 15, si Jesus, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Okay? So, siya talaga yung tunay na image of God, the image of the invisible God. Bagamat ang tao ay kinreate in the image of God, pero tayo ay, kumbaga, lesser kung i-compare tayo kay Jesus. Si Jesus is, of course, tunay na image of the invisible God. And He is the firstborn over all creation. So, siya yung namumuno sa lahat. Now, sabi sa verse 16, for by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. So, si Jesus ang creator, no? Siya ang gumawa ng lahat at para sa Kanya ang lahat. So, during the Freedom Day, we want to emphasize the centrality of Jesus, our Savior. Gusto natin na bigyan diin. Kung hindi man ito nagawa during the 4 sessions of the Real Life Bible Study, dito sa Freedom Day, i-emphasize natin ang gusto yan. We want to focus people on Jesus and Him alone. Okay? Sa verse 17, sabi, He is before all things, and in Him all things hold together. Kaya napakahalaga na ang mga tao ay ma-focus sila kay Jesus kasi yung salvation ng bawat nilalang ay nakasalalay hindi sa atin, hindi man sa anong ginagawa natin, kundi sa pananampalataya ng mga tao kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So sabi sa verse 18, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. So again, dito sa unang-unang session sa Freedom Day sa umaga, we want to reiterate the gospel na nakafocus talaga kay Jesus. Jesus is the gospel of our God and Savior. No? So napakahalaga na i-emphasize natin yan during the Freedom Day. So sabi sa verse 19, for God was pleased to have all His fullness dwell in Him. So si Jesus is fully God as well as fully man. Kaya itong unang-unang session ng Freedom Day, talagang ini-emphasize natin who Jesus is, bakit kailangan sa Kanya manampalataya, at bakit siya ang mabuting balita sa atin. Okay? Sa verse 20, sabi, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. So siya yung focal point po ng kaligtasan ng sanlibutan. Sa pamamagitan lamang ni Jesus, pwedeng maligtas ang kahit sino. Kaya during the first session, hopefully nagawa na ito during the Real Life Bible Study, pero we won't take the risk of not emphasizing itong katotohanan na to. Kaya sa Freedom Day, ito talaga yung main goal, to bring in people's hearts and minds yung katotohanan na Jesus alone, ay ang tunay na tagapagligtas at Panginoon nating lahat. Sabi sa verse 21, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. So ito yung status daw natin. But now He has reconciled us by Christ's physical body through death, to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. So ang kaligtasan natin ay may kinalaman sa pagbabago ng ating estado, pagbabago ng ating status before the Lord. At sabing ganyan sa verse 23, if you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope
held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. So, napakahalaga po na ating maintindihan, o ating may paliwanag rather, yung mabuting balita o yung true gospel sa mga tao. Kaya dito sa unang-unang session ng Freedom Day, no, kung ano man yung maaaring hindi naging malinaw during the Real Life Bible Study, I hope na dito sa unang session ng Freedom Day, talagang ma-emphasize ito. Jesus is Lord. He is the Savior of all. He is the Creator, no? At lahat ng bagay ay patungo sa Kanya at para sa Kanya. Okay? So, ito yung napakahalagang dapat i-emphasize natin. Pero gaya nga ng sinabi ni Apostle Paul, na napakahalaga, no, na if you continue, sabi niya ganyan, if you continue in your faith. So, kung tayo daw ay magpapatuloy sa pananampalataya. Kaya, ang session 2 ng Freedom Day ay yung pagre-review ng true faith. Okay? Ano ba ang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya? As you well know, marami sa mga kababayan natin ang hindi nakakaunawa talaga ng ibig sabihin ng pananampalataya. Para sa karamihan, ang pananampalataya ay paniniwala lamang. Naniniwala kang may Diyos o naniniwala ka na si Jesus ang tagapagligtas, pero hindi ka talaga tunay na nananampalataya o nagtitiwala, no? Iba yung nagtitiwala sa naniniwala. Kaya gusto natin bigyan ng pansin at paliwanag maigi ito, no? Kung titingnan natin sa Romans chapter 10, ganitong sinasabi ni Apostle Paul. Sabi niya, brothers, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Napansin niyo, ang mga Israelita ay naniniwalang may Diyos. Naniniwala sila sa banal na kasulatan. So marami silang paniniwala, pero sabi ni Pablo, sila daw ay nangangailangan din ng kaligtasan. So biro mo yun. Hindi sapat na ikaw ay naniniwala. Kailangan ikaw ay manampalataya kay Kristo Jesus. Sabi niya sa verse 2, for I can testify about them that they are zealous for God. So, naniniwala naman sila. Zealous pa nga sila. But their zeal is not based on knowledge. No? In other words, hindi nila naunawaan yung katotohanan. Sabi sa verse 3, since they did not know the righteousness that comes from God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. So, ano ibig sabihin nito? Si Lord ay nagpahayag na ng kung ano ang karapat-dapat, ano ang matuwid para sa kanyang mata, at ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Pero ang mga Hudyo gusto nilang magkaroon ng sarili nilang basihan ng pagiging matuwid sa harap ng Diyos. So, dahil dito, hindi sila nagpasailalim o hindi nila tinatanggap yung katuwidan, no, na ipinahayag ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, no? At ito nga yung mabuting balita. Sabi sa verse 4, Christ is the end of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. So, pag sinabing end of the law, ibig sabihin ito talaga ang pinupuntahan at dito rin nagtatapos. Sa madaling salita, ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay hindi na sa pamamagitan ng pagsusumikap natin na masunod ang mga utos ng Diyos, bagkus ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Everyone who believes, no? Pananampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Okay? Sabi sa verse 5, Moses describes in this way the righteousness that is by the law. The man who does these things will live by them. So, sa madaling salita, yung mga Hudyo at katulad din ng ibang mga tao, iniisip nila na kung sila ay susunod sa mga utos ng Panginoon, sila ay maliligtas. No? Ito yung righteousness that is by the law. At hindi talaga ito nakapagliligtas dahil lahat tayo ay nagkakasala at lahat tayo ay makasalanan. Sabi sa verse 6, but the righteousness that is by faith, so ito yung kakaibang paraan sa pamamagitan ng pananampalataya, says, do not say in your heart, who will ascend into heaven? No? Sino ba ang pupunta doon sa langit? No?
na para bang pinababalik ulit natin si Kristo pababa, no? That is to bring Christ down. Kasi nagaling na nga siya doon at bumaba na siya rito sa atin, no? Tapos, or who will descend into the deep? Okay? That is to bring Christ up from the dead. Ibig sabihin ni Paul, parang binabaliwala natin yung ginawa na ni Christ, which is, bumaba na siya rito, nagkatawan tao, no? At inialay niya kanyang sarili bilang handog, no? Bilang kabayaran sa lahat ng ating makasalanan, at siya ay namatay, inilibing, ngunit sa 3 araw siya ay nabuhay muli para sa ating kaligtasan at katuwidan. So, parang sinasabi ni Paul, kung tayo ay parang maghahanap pa ng ibang paraan, binabaliwala natin yung nagawa na ni Kristo, di ba? Tapos sabi niya ito sa verse 8, but what does it say? The word is near you. So yung mensahe daw, the word, ay malapit sa inyo. It is in your mouth and in your heart. No? That is the word of faith we are proclaiming. Ibig sabihin, hindi tayo kinakailangan na pumunta sa langit o saan man tayo pupunta, sapagkat ibinibigay na sa atin ang paraan at ang mabuting balita, no? Yan ay walang iba kundi si Kristo Jesus. At sabi sa verse 9, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So sa madaling salita, ang pananampalataya ay may kinalaman sa pagpapatotoo ng ating mga labi that Jesus is Lord, at pananampalataya sa puso natin na siya ay nabuhay muli, raised Him from the dead. Sabi ng salita ng Panginoon, you will be saved. Okay? And then sa verse 10, sabi niya, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. So sa madaling salita, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na ang tunay na pananampalataya ay una nag-uumpisa sa puso at ipinahayag ng ating mga bibig, no? So may katotohanan both sa puso natin, sa kalooban natin, as well as sa panlabas natin. So ito yung realidad na kailangan maunawaan ng mga tao. Sa verse 11 sabi, as the scripture says, anyone who trusts in Him will never be put to shame. So kahit sino man na magtiwala sa Panginoong Jesus ay hindi mapapahiya. So kailangan ipaliwanag natin sa mga tao ang tunay na nature ng pananampalataya. Okay? Hindi lang ito paniniwala na mayroong Diyos, no? Hindi lang ito paniniwala na may langit, no? Ito'y pananampalataya mismo kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa verse 12 sabi, for there is no difference between Jew and Gentile, the same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. Amen? So, ito yung katotohanan, no? For, sabi sa verse 13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So, sa madaling salita, kailangan natin i-explain maigi sa mga tao na ang faith ay hindi yung pagsisimba, hindi yung paggagawa ng mga good works, kundi yung pagtanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Wala nang iba pang paraan para maligtas ang isang tao. Kailangan manampalataya tayo sa mabuting balita, at yung pananampalataya na yan ay una sa lahat nag-uumpisa sa puso natin, at pagkatapos yan ay naihahayag sa ating mga labi at naipapakita din sa pamamagitan ng ating mga aksyon, no? Kaya ito yung dahilan bakit, no, sa Freedom Day ay kailangan magpaliwanag tayo tungkol sa water baptism. So yung water baptism po, ito po yung pamamaraan natin sa RLCC para tulungan ang mga tao na ipahayag ang kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi natin ginagawa yung typical na pray to receive Christ o yung nagpipray lang ang isang tao para tanggapin si Kristo. Bagamat may halaga naman yan at hindi natin sinasabi na mali yan o sayang yan. Pero ang gusto natin ay ang mga tao ay maipakita nila ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan talaga ng aktwal na bautismo sa tubig, no?
So, dito sa Freedom Day, magawa tayo ng iba't ibang mga action, no? Oriented na activities. Halimbawa sa Review of True Faith, minsan naglalagay tayo ng obstacle course para maunawaan ng mga tao na kailangan magtiwala kay Kristo Jesus lamang, no? Now, sa water baptism, siyempre, ang pinaka-application niyan ay talagang dadali natin yung mga tao sa isang lugar kung saan merong swimming pool at doon ay babautismo natin sila. Now, basahin muna natin tong sa Acts chapter 2, beginning in verse 36. Sabi niyan, "Therefore, let all Israel be assured of this, God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ." Okay? So, ang basehan ng water baptism ay yung pananampalataya natin na si Kristo Jesus ang tunay na Panginoon at tagapagligtas nating lahat. Okay? Walang ibang dahilan, di tayo pumapasok sa relihiyon o ano man. Tayo ay nagbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang anak na si Jesus. Yun ang ibig sabihin ng water baptism, no? Tapos sabi nga sa verse 37, "When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, 'Brothers, what shall we do?'" So merong action, no? Hindi lang sa puso, hindi lang sa bibig, may action din tayo dapat, no? At ito ang sabi ni Peter. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." So binabanggit din yung gift of the Holy Spirit, pero mamaya pag-usapan natin yan. Pero at this point, kailangan natin i-emphasize. Kasi marami sa mga kababayan natin, most likely, ay nabautismuhan nung sila ay mga baby pa. Pero nung sila ay binautismuhan, hindi nila naunawaan kung ano yung nangyari at hindi sila bahagi dun sa buong pangyayari na yun. Sila ay passive, no? Sila ay mga sanggol lamang. Tapos hindi naman nila alam kung ano yung mabuting balita. So, hindi talaga valid yun. Hindi talaga sila naging mga tunay na Kristiyano nung punto na yun. So, ngayon, sila ay may isip na dito natin gustong hamunin sila na manampalataya kay Kristo Jesus, magsisi sa kanilang mga kasalanan, magbalik loob sa Diyos, at ipakita ito sa pamagitan ng bautismo sa tubig. Okay? So, sabi sa verse 39, "The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call." So, itong pangako daw na ito, no? Lalo na may kinalaman sa banal na espiritu, which we are going to talk about, no? Pero, tuloy lang natin. Sabi sa verse 40, "With many other words, he warned them, and he pleaded with them, 'Save yourselves from this corrupt generation.'" Bagamat ang Panginoon Diyos ang nagliligtas, sa kabilang dako meron ding aspekto na nililigtas natin ang sarili natin by responding by faith sa pagtawag sa atin ng Panginoon. At yan ay sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, no? So we respond in faith. So itong bautismo sa tubig ay hindi ito yung nagliligtas sa atin, kundi ito yung palatandaan ng ating pananampalataya. Ang Diyos ang nagliligtas sa atin, pero sa pamamagitan ng ating pagtugon at pag-respond, nararanasan natin sa buhay natin yung kaligtasan. Sabi sa verse 41, "Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day." So kaya napakahalaga na ipaliwanag natin sa mga tao, usually sa hapon ito ng Freedom Day, kung saan nagpapaliwanag tayo ng bautismo sa tubig at nagkakaroon tayo ng mga question and answer sessions o subgrouping para maliwanagan yung mga tao, dahil makikita natin na dito talaga nasusubukan ang mga tao kung sila ba ay magpapatuloy o hindi. Sa aking karanasan, marami akong nakikita mga tao na pagdating sa punto na ito parang ayaw na nila. Okay lang na paliwanag mo yung mabuting balita, or ipaliwanag mo ibig sabihin ng tunay ng pananampalataya, pero pagdating sa water baptism, umaatras sila. Bakit kaya? Siguro naunawaan nila na yun na yung talagang, kumbaga, patotoo na sila ay tumatalikod na sa dati o sa lumang pamamaraan ng
kanilang kaugnayan sa Diyos, at nakikita na nila na ito na yung parang totoo na ito. This is crossing the line. Ika nga. That's why siguro parang na-challenge ang mga tao patungkol dito. But this is so important, itong water baptism. Again, ito ay ginagawa natin usually sa hapon ng Freedom Day. And then, panguli, we try to explain yung spirit baptism, and then we lay hands sa kanila. Usually sa pagkatapos ng bautismo sa tubig, babalik na sila sa ating church, at doon magmimerienda ng konti siguro, tapos magkakaroon ng last session, at yung last session ay tungkol sa spirit baptism or baptism of the Holy Spirit. Basahin natin itong sinasabi sa Acts 19 verse 1. While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" They answered, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." So, may posibilidad na ma-delay ng konti o naman yung pagtanggap ng Holy Spirit. Minsan, nangyayari mismo yun sa oras ng water baptism. Yung iba nga, even before that, no? So, hindi natin kontrolado talaga kung kailan ibibigay ng Panginoon. However, sinasabi ni Paul, yung expectation, sabi niya, "Did you receive the Holy Spirit when you believe?" So, ine-expect na kasama ito sa kanilang karanasan. So, sabi nila, hindi po, no? Hindi pa nga namin alam na kung ano yung Holy Spirit. Tapos sabi sa verse 3, so Paul asked, "Then what baptism did you receive?" "John's baptism," they replied. So, ito yung may kinalaman sa bautismo ni John, na nung siya ay nagpapahayag pa ng kanyang mensahe, no? Tapos yung mga tao nagre-respond. Okay? And then sabi ito ni Paul said John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is in Jesus. So, mahalaga yung pagsisisi, pero kailangan kalakip dito yung pagtitiwala kay Jesus. Otherwise, yung bautismo na yun ay hindi kompleto. So, sabi nga niya, on hearing this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. So, sa madaling salita, this time, kinumpleto na nila, sila ay nabautismo na sa pangalan ni Jesus. At sabi nga yan, verse 6, when Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. So, may mga palatandaan kapag natatanggap ng isang tao ang bautismo sa banal na Espiritu, mayroong experience na involved. Hindi ito parang by faith lamang. Okay? So, people actually experience the baptism of the Holy Spirit. Sometimes, nararanasan nila yan sa actual na pagtanggap nila sa Panginoon. Wala nang delay. Minsan, may konting delay. Okay? Dahil si Lord talaga ang may kapangyarihan at karapatan kung kailan at saan o paano ibibigay yung kanyang kaloob na Holy Spirit. We simply pray. We simply lay our hands. So sometimes during the Freedom Day, we would lay hands on people. May mga taong tatanggap ng Holy Spirit, may mga taong hindi. And we don't worry about that. Kasi alam natin kapag ang isang tao ay tunay na nanampalataya kay Kristo Jesus, hindi lang basta nagsisi lang siya, kundi nagtiwala rin siya kay Kristo Jesus, ay siguradong matatanggap niya yung kaloob dahil promise yun ng Panginoon. Okay? Kung sakali mang hindi nangyayari yun, merong dahilan siguro yun. Maaaring hindi nananampalataya kay Jesus, maaaring hindi rin nagre-repent. Okay? So, ito yung parang kailangan natin maunawaan. So, sabi sa verse 7, there were about 12 men in all. So, ibig sabihin, parang katulad din ng mga apostol, no? 12 sila. Kaya, itong pangyayari na ito ay isang patutuo na mahalaga yung Spirit Baptism. So, nakita na natin yung Freedom Day ay isang buong araw ng pagtuturo, nag-uumpisa sa review of the true gospel sa umaga, tapos review of true faith sa umaga din bago manangalian, tapos nanangalian yung mga tao. Kaya kailangan ng mga resource persons kapag Freedom Day.
kailangan ng mga volunteers na maghahanda ng mga pagkain, mag-prepare ng kung ano ng mga bagay, and siyempre yung mismong event, di ba? So lahat yun, kailangan ng mga resource persons yan. So tapos hapon merong explanation of water baptism, tapos mismo yung water baptism ay gaganapin, tapos babalik yung mga tao, magmimerienda, and then finally yung explanation of spirit baptism na ang pinaka-ending po ay yung altar call kung saan we pray for people to receive the Holy Spirit. So, yan po yung buong Freedom Day. So, tandaan natin, together we can persuade seekers to trust in Christ. Kung pagtutulong-tulungan natin, mga active workers, mga lahat, mga host, everybody, lalo na mga resource persons on Freedom Day, magagawa po natin ito. So, walang imposible po sa Panginoon. Amen? All we have to do is just trust God, trust the Holy Spirit, at magtulong-tulong po tayo para mapatupad yung MP4. So, yan po yung persuasion stage. At dun sa huli, pag-uusapan natin yung preservation. Amen? So, tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyo sa biyaya mo, Panginoon. Thank you na napag-aralan namin to, and I pray, O God, na tunay nga na may apply ng bawat isa ito, magawa namin ito, Panginoon, during the MP4, sama-sama, tulong-tulong, Panginoon, at matutupad namin yung Great Commission o yung layunin mo, Panginoon, para sa amin. Salamat po, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. So, purihin ang Panginoon at nagpapasalamat ako sa inyong lahat for attending this training session. God bless you.